Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa mabilis na nagbabagong security environment sa Indo-Pacific, lumalakas ang usapan mukhang tuloy-tuloy na ang modernization ng Philippine Navy dahil malinaw na sa mga dokumento na talagang parating na ang bagong landing platform dock, ang LD-603. Matagal nang usap-usapan ng bagong batch ng Tarlac-class LPD, pero ngayon ay mayroon na tayong solidong basehan na nagpapatunay na operationally incoming na talaga ang barkong ito. At ang pinaka-importanteng ebidensya, ang mismong Invitation to Bid, o ITB, para sa sustainment ng daily shipboard operations ng LD-601, LD-602, at syempre, ang LD-603. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa document na ito, makikita ang title na Supply and Delivery of Other Supplies for the Sustainment of Daily Shipboard Operations of LD-601, LD-602 and LD-603. Ang procuring entity ay ang PNBAC Secretariat ng AFP Procurement Service. Nakastate din na ang area of delivery ay Zambales, na malinaw na tumutukoy sa Naval Operating Base Subic kung saan inaasahang mag-ooperate ang Tarlac-class fleet. Ang approved budget for contract ay 11,446,200 pesos at may contract duration na 180 days. Ito ay para sa procurement ng general merchandise at consumables na gagamitin para sa araw-araw na operations ng tatlong barko. Ang pinaka-importanteng detail dito, kasama si LD-603 sa listahan. That alone confirms na hindi lang siya conceptual o nasa papel pa lang. The Navy is already preparing for its actual arrival and integration into operations. Kung hindi sigurado ang gobyerno na darating ang LD-603, hindi nila isasama ito sa isang active procurement process para sa operational supplies. Government procurement documents are legally binding and cannot list assets that do not exist or are not guaranteed to arrive. Kaya isa itong malakas na indikasyon na tapos na ang uncertainty, darating ang barko. Ngayon, balik tayo sa background para mas buo ang picture. Ang Tarlac-class LPD ay isa sa pinakamalalaking naval assets ng Pilipinas. Ang unang batch ay binubuo ng BRP Tarlac at BRP Davao del Sur, parehong galing sa PT PAL Indonesia. Ginagamit sila sa amphibious operations, sealift, humanitarian assistance, at disaster response. Sila ang go-to platforms ng Navy tuwing may malalaking sakuna o evacuation missions. Dahil dito, matagal nang nakaplano ang second batch ng 2 pang LPD para makumpleto ang 4 na strategic sealift vessels. Sa first batch, napatunayan na napaka-valuable ng ganitong klase ng barko. Ito ang dahilan kung bakit napaka-importanteng project ang pagdagdag pa ng 2 units para suportahan ang AFP modernization. Pero tulad ng maraming defense projects, hindi naging madali ang production. Nagkaroon ng delays sa PT PAL dahil sa global supply chain issues at backlog ng orders. Pero nitong taon, lumabas ang update na tuloy-tuloy na ulit ang construction at final fitting ng LD-603. At ang ITB na hawak natin ngayon ay isa sa pinakamalakas na kumpirmasyon na under preparation na ang Navy para sa operational integration nito, meaning, hindi ito mawu-waste sa delays at hindi rin indefinite. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napaka-importante ng ITB na ito. Ang isang invitation to bid ay isang opisyal at legal na dokumento na ginagamit para maghanap ng supplier para sa isang operational requirement. May solicitation number, may duration, may budget, at may clear description kung ano ang kailangan. Hindi ka maglalabas ng ganitong document kung wala kang inaasahang asset. Ang title mismo ay malinaw, Sustenance ng Daily Shipboard Operations ng LD-601, LD-602, at LD-603. Hindi ito generic, hindi ito consumables para sa buong fleet. Specific siya para sa 3 hull numbers. Ang LD-603 dito ay hindi na future ship, kundi treated as an incoming, soon-to-be operational vessel. Meaning, ang Philippine Navy ay currently preparing provisions for its first months of operation.
Ang contract ay classified under Goods General Support Services, na karaniwang tumutukoy sa consumables, maintenance supplies, tools, lubricants, chemicals, and other day-to-day operational needs. Kumbaga, ito ang daily life support ng barko, mula sa maintenance hanggang basic operations. Kapag tiningnan natin ang approved budget na 11.4 million pesos para sa 3 barko, malinaw na pang-initial operational preparations ang saklaw nito. Hindi ito para sa major systems kundi para sa basic ship sustainment. At napaka-telling ng fact na 180 days ang contract duration. Ibig sabihin, inaasahan na after 6 months, operational na dapat ang lahat ng items for LD603. Ngayon, ano ang LD603 mismo? Ito ang unang unit sa second batch ng Tarlac Class LPD. May haba itong 124 meters at may displacement na humigit kumulang 7,000 tons. Kayang magdala ng 500 troops, armored vehicles, supplies, landing craft, at 2 helicopters. Mayroon din itong mission bay, hangar, medical facilities, at command and control rooms. Base sa mga available na reports, inaasahang may improvements ang LD603 kumpara sa first batch. Maaaring mas updated ang navigation systems, mas modernized ang communication suite, at may enhancements sa engine efficiency. Hindi ito drastic na redesign, pero inaasahan na mas refined ang systems dahil alam na ng PTPAL kung ano ang kailangan ng Philippine Navy after years of using the first 2 ships. Ang projected delivery ay next year, pero ayon sa sources sa loob ng modernization program, full commissioning at turnover sa Philippine Navy ay posibleng early to mid-2026. Bakit? Dahil dadaan ito sa sea trials, stress tests, integration, at crew familiarization. Normal na proseso ito sa lahat ng naval assets. Ngayon, bakit napaka-importante nito sa national defense? Napakasimple. The Philippines is an archipelago. Kailangan natin ng malalaking barko na kayang magdala ng equipment at personnel across the islands. Hindi pwedeng puro small combat ships ang meron. Kailangan ng logistical backbone, at yan ang papel ng LPD. Sa West Philippine Sea, ang LPD ay ginagamit for rotation missions, transport ng supplies, at pag-support sa detachment sa Kalayaan Island Group. Mas stable sila sa malalakas na alon, mas marami silang kayang dalhin, at kaya nilang magsilbing floating base kapag kailangan. Sa humanitarian missions naman, sila ang pinaka-valuable na asset tuwing may malalaking bagyo. Halimbawa, noong Ondoy, Yolanda, Odette, at iba pang malalaking kalamidad, ang kakulangan ng ganitong ships ang nagpakita kung gaano tayo kaina sa rapid response. Kaya noong dumating ang Tarlac class, isang major capability jump ito. Kaya ang pagdating ng LD603 ay hindi lang tungkol sa dagdag barko. Ito ay tungkol sa pag-expand ng capacity ng bansa na mag-respond, mag-deploy, at mag-sustain ng operations. Ang ITB na pinakita mo ay nagpapatunay na hindi lang hopeful ang Navy. They are actively preparing for it. At kapag lumalabas na ang ganitong klase ng public procurement, ibig sabihin malapit na talaga ang arrival. Ang LD603 ay posibleng maging operational by 2026, habang ang isa pang barko sa second batch ay inaasahang susunod after 1 or 2 years. Kung magpapatuloy ang pacing, maaaring makumpleto ang 4 na LPD bago matapos ang dekada. Ang bottom line, tapos na ang duda. May dokumento na, may active bidding na, at kasama sa operational listahan ang LD603. Kaya masasabi nating mukhang sure na nga ang delivery nito next year. At tulad ng lagi nating sinasabi, bawat barkong dumadagdag ay isang hakbang papunta sa mas handang Navy at mas matatag na Pilipinas sa harap ng anumang hamon.